Ano pa ba ang rason para isipin ang malulokong yun? At oo nga pala, maski si Asante, hindi na rin nagpapakita, kaya naging maayos ang tahimik niyang buhay. Marahil ay nagsama ng dalawa at walang pakiroon si Claire. Baka sinunod na ni Juan Miguel ang sinabi niya noon na deserve nito ang isang katulad ni Asante. She doesn't even care about them. Parehas silang masama kaya magsama sila. At least siya masaya dahil sa anak niyang malapit na niyang makapiling. Nagigilty pa rin talaga kami. Girl, bakit naman? Isang buwan na ang lumipas kaya wag niyo nang isipin yun. As what they say, past is past, di ba? Tama ka, past is past. Oo nga pala, hindi ba't may check-up ka bukas? Sabado naman, kaya pwede bang sumama kami ni Danilo? Oo naman girl, pumunta kayo rito bukas. Yehe, kaya love kita eh. O siya, babay na muna at mag-ayos na kami ni Danilo. See you tomorrow. See you. Si Paulina na ang nagpatay ng tawag. Bumuntong hininga si Claire saka ibinabang cellphone sa unan. Ibinaba niya ang tingin sa tiyan niya habang nandun ang kamay na marahang minamasahe. Tanggap na niya na siya na lamang ang mag-aalaga sa anak niya. But of course, nandyan ang mami at daddy niya. Nga pala, maayos na sila ng daddy niya at bumalik na rin ang dati nilang relasyon bilang mag-ama. Masaya si Claire ngayon dahil naging maayos na ang sitwasyon. Kung hihiling siya, mas gugustuhin niyang wag nang bumalik si Juan Miguel at Asante. Akala niya nakatira si Juan Miguel sa bahay nito pero base sa nalaman nila, wala na raw rong nakatira at isa pa, bininta na ito. Kaya ngayon ay walang ideya si Claire kung nasang bahagi ng mundo ito naroon. Maya-maya pinatigilan na lang siya nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Tiningnan niya yon at nakita niya rito ang Tito Jared niya na nakasandal sa hamba habang may ngiti sa mga labing nakatingin sa kanya. Nagbago ka na talaga Claire. Noong isang buwan, iyak ka lang ng iyak, but look at you now. You look so fresh. Tito, tumayo siya at nilapitan ito. Narealize ko lang po kasi na hindi dapat pag-aksayahan ng luha ang isang lalaki. And yeah, I changed for this at sinapo niya ang tiyan niya. Kasi kapag pabayaan ko ang sarili ko, hindi malabong maapektuhan ang iluluwal ko. That's good to know. Hindi ka nagpapaapekto sa mga nangyari sa iyo. Keep doing that, Claire, at kung magmamahal ka ulit, kikilalanin mo na ng mabuti. Yes, Tito, I already learned my lesson. Sunod-sunod itong tumango. Sige na at maiwan na kita. Tapos na naman kami mag-usap ng mami mo. Sige po, Tito Jared, mag-ingat ka po. Ngumiti lang ito bago tumalikod. Nang mawala na ito sa paningin niya, sinarado na niya ang pinto ng kwarto, saka bumalik sa kama. Magpapahinga muna siya dahil medyo napagod siya kanina. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ilang segundo pa lang ang nakalipas, nakaidlip agad siya. So, what's your plan now, anak? Agad na naiangat ni Claire ang mukha sa daddy niya nang marinig niyang nagsalita ito. Nasa dining area sila, nagsasalo-salo. Ngayon lamang ulit nila ito ginawa. Magkasama silang tatlo sa hapag. What do you mean, Dad? Nagtataka niyang tanong sabay subo ng pagkain nasa kutsara niya. I mean, wala ka bang ibang plano? You told us na gusto mo ng peace of mind. Why don't you go in the USA? I'm not forcing you, anak. But I think mas magiging tahimik ang buhay mo ron. But it's still your choice. Ang akin lang, gusto kitang makitang masaya at walang tinatagong problema. Anito? Bago sumagot, uminom muna siya ng tubig. Dad, I am already contented living here. Living with you and Mom. Yeah, I want peace of mind, but that was before. Remember, wala na po akong problema ngayon. Kaya wala na ring rason para umalis ng bansa. Mas gugustuhin ko pong manatili rito kaysa naman malayo sa inyo. She has a point. Franco, kung anong gusto ni Claire, hayaan na lang natin. You're right, Betty. Iniisip ko lang ang kapakanan ni Claire. I really wanted to make her happy. Nasa tingin ko, hindi ko na ibigay nitong mga nagdaang buwan. Ang walang hiyang lalaki lang pala yun ang sisira sa masaya nating pamilya. Dad, wag mo nang isipin si Juan Miguel. Let's forget that cheater man. Nakamove na po ako sa kanya. Wika niya dahil ang totoo ayaw na niyang marinig na pinag-usapan ang lalaking yun at ayaw rin niyang marinig ang pangalan nito. May tanong lang ako, Claire. What if bumalik si Juan Miguel?
then you already have give birth. What would you do? Sandaling natigilan si Claire. Segundo ang lumipas bago siya nakaisip ng isasagot sa ama. Pero bago yun, nagpakawala muna siya ng hangin sa bibig. Wala na akong pakidad kung bumalik ang lalaking yun. I won't let him touch my child. Hindi na siya nagpakita, kaya ano pang rason para makikilala niya ang anak ko? Sa totoo nga niyan, inabandon na niya na kami. But it's fine. Bukod sa galit ako sa kanya dahil sa mga panluloko niya sa akin, ayaw ko rin pumasok siya sa buhay ko. Sa buhay naming mag-ina, tugon niya sa daddy niya. Tama yan, Claire. Don't let that cheater man touch your child. If he did that, ako ang makakalaban niya. Mabuti nga't hindi ko nalaman kung nasaan siya ngayon. Baka nasaktan ko pa yun kahit may iniinda ang hayop na yun. Dad, wag na natin pag-usapan si Juan Miguel. Let's just forget him. Let's happy. Ibaw na lang po natin sa limot ang lahat. Tama si Claire, Franco. Mas maganda kung masaya tayo lahat. Ibalik natin ang dati, di ba? Sabay na tumango ang mag-ama. Wala nang magsalita sa kanila, kaya naman nagpatuloy na sila sa pagkain. At nang matapos, maunang lumabas si Claire. Paakyat na siya sa hagdan nang tawagin siya ni Manang Tina. Nakakunot noon niyang hinarap ito at nakita niya may hawak itong maliit na kahon. Bakit po, Manang Tina? May nagpapabigay sa iyo, oh. Hindi ko alam kung kanino galing, basta sa iyo raw. Tugon nito, sabay abot ng kahon sa kanya. Without any hesitation, she took the box. Nagpasalamat pa siya sa matanda bago nagpatiuna sa kwarto. Nang makarating, umupo siya sa kama at ipinatong sa hita ang kahon. Bumuntong hininga siya sa kainalis ang ribo ng kahon. Kapag kuha na inangat ang takip ng kahon. Sa loob, may singsing at isang papel. Dahil sa matinding pagtataka, kinuha niya ang papel at binuksan yun. Doon ay nakita niya ang pangalan niya. Ibinaba niya ang tingin niya sa papel at doon may nakita siyang pangalan. Agad siya nagalit, imbis na basahin ang maikling liham, ginusot niya ang papel, ibinalik sa kahon. Isinaraduhan, tumayo, dala ang kahon, saka walang ano-ano itinapon yun sa basurahan. Wala nang rason para mabasa pa niya ang nilalaman ng sulat na yun. At wala na ring rason para magbasa siya ng liham sa taong hindi na nagpaparamdam. Ano pa ba ang magagawa nun? Baka bigyan lang siya ng sakit kapag nabasa niya yun. Maraming buwan ang lumipas at namalaya na lang niya, nakabuwanan na niya. Hindi maipinta ang kasiyahan sa mukha ni Claire dahil malapit na niyang mailuwal ang anak niya. Para mas exciting, hindi siya nagpa-ultrasound. Gusto niyang malaman kung anong kasarian ng anak niya kapag nailuwal niya yun. She can't wait. Gusto na niyang bumilis ang oras pero imposibleng mangyari yun. Kaya wala siyang ibang magawa kundi maghintay. Minsan ay umiiyak si Claire dahil sumasakit ang tiyan at pansin lang niya masyado yatang malaki ang tiyan niya. Napansin din ito ng mami niya. Baka raw kambal ito. Kambal ang anak niya kaya malaki. Sometimes pinupursa siya nito magpa-ultrasound na para makita ang nasa loob. But she didn't follow her mother. Kung ano man ang lumabas sa tiyan niya, isang sanggol man o kambal, tatanggapin niya ng maluwag sa puso niya. Mukhang malalim ang iniisip mo ha. Natigilan na lang siya nang marinig yun. Nagtatakang binalingan ni Claire ang pinanggalingan ng boses at napangiti na lamang siya na makita ang kaibigan niyang si Paulina. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Halos 2 buwan din silang hindi nagkikita at nagkakausap dahil umuwi ito sa probinsya para sa bakasyon. Oh my God, Paulina, I'm so happy dahil bumalik ka na. So how are you? Bago sumagot, umupo muna ang kaibigan sa tabi niya. Ayos lang naman. Actually, sa 1 linggo pa sana ako babalik. Pero I don't know, bigla na lang akong na-excite nang malaman kong kabuwanan mo na pala. Excited na akong makita ang anak mo, Claire. Hindi na ako makapaghintay. Ano bang gender ng anak mo ha? Anong pangalan? Natawa na lang si Claire dahil mas mukha pa itong excited kaysa sa kanya. But it's fine. Simula pa lang ganito na talaga si Paulina. In the past few months, she was always asked her if she already gave birth. Kahit alam mo na matagal-tagal pa ba siya manganganak. But this month is the month. Alinman sa mga araw ng buwang ito, maaari siyang manganak. Actually, hindi ko alam kung anong gender ng anak ko. I don't know if it's girl or boy.
What? Bakit naman? Hindi kasi ako nagpa-ultrasound. Gaga, pwede ba yun? I don't know, basta nagmakaawa ko sa OB-GYN ko, anya sabay tawa. OMG, akala ko naman alam mo na ang gender ng anak mo. If it is a boy, anong ipapangalan mo? I mean, if it's a girl, anong ipapangalan mo rin? Sunod-sunod at nagtataka nitong tanong. Kapag lalaki, ipapangalan ko ang Archie, Jackson, and Nexon. Alin man sa tatlong yun. Kapag naman babae, I would name her Sane or Bliss. Alin man sa dalawang yan. Wow, magagandang pangalan yung mga naisip mo ha, girl. Ninang ako ha. For the second time, natawa na naman siya. Oo na, ninang ka na. Ikaw ang kaunahan sa list ko. Tapos si Danilo ang kapartner mo. What? No, Claire? Okay lang sa akin kahit sino. Basta wag lang si Danilo, no? Isabi niya kasi ninang din siya nakanguso at na parang bata nitong Saad. Ninang? Hindi ninang si Danilo ha. Umikot man ang mundo. May betlog pa rin ang baklang yon. Putol ni Polina sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napahagalpak siya ng tawa. Minsan talaga funny si Polina. She's right. May betlog pa rin naman si Danilo at lalaki pa rin yun. Kaya ninong dapat ito at hindi ninang. Hindi kasi babagay dito. Maya-maya pa'y tumigil na siya sa pagtawa at pinunasan ng daliri ang luha sa gilid ng mga mata. It's a thirst of joy na hindi niya naranasan noon. Nga pala, nasaan si Danilo? Pag-iiba niya ng usapan. Huli na naming pag-uusap ay nung isang linggo pa. Anya pa. Ayun na nga tinawagan ko ang gagang yun kanina pero hindi naman sumasagot. I even asked her. Sabi niya hindi raw pumasok si Danilo. Baka may kadit na naman yun. Kilala natin si Danilo. Walang ibang ginawa kundi ang lalaki. Hindi niya tinanggap ang bakasyong ibinigay ni Tito Jared kasi ang balak niya maghanap ng mga lalaki. Natatawang sabi ni Claire. May point ka, girl. Iwan ko ba sa baklang yun? Hindi ba siya nauumay? May mga tao talagang ganyan, Polina, kaya huwag ka nang magulat. Halata nga kamuntikan ko nang makalimutan. Sige Claire, maiwan mo na kita ha. Naghihintay nga pala yung taxi sa labas. Sa totoo nga niyan, ay hindi pa ako nakakauwi sa apartment. Dito ako dumiretso para kumustahin ka. Ihatid na kita, Polina. Nako, hindi na. At isa pa, baka may mangyayaring masama pa sa'yo pag bumaba ka pa sa hagdan. Don't worry, kaya ko naman sarili ko. Tumayo na ito at bahagyang inayos ang sarili. Kaya ko pa namang bumaba sa hagdan, kaya wag ka mag-alala. I wanna see you're safe and sound. Fine. Wala na nga nagawa si Polina kundi payagan siya. Sabay silang lumabas ng kwarto kapag Juan ay bumaba ng hagdan. At dahil mabigat ang tiyan, nakahawak ang dalawa niyang kamay sa hawakan ng hagdan para mabalansin niya ang sarili. Mahirap bumaba, oo, pero kapag ginagawa niya ang teknik na itinuro ng mami niya, nakakababa siya ng ligtas. Yun nga lang, halos abutin siya ng siyam-siyam bago lumapat ang mga paa sa unang palapag ng bahay. Sa totoo nga niyan, bukas sa baba muna ang kwarto niya. May bakanting kwarto pa sa baba, kaya mas maiging dun muna siya at baka magka-emergency at bigla siyang pangmanganak. Minuto ang nakalipas bago sila nakababa. Tinungo na nila ang pinto at lumabas doon. Naglakad pa sila sa gate at sa labas, may nakita siyang taxi at mukhang ito ang tinutukoy ng kaibigan. Bumitaw sa kanya si Polina. Bumeson sa kanya pagkuhan ay nagpaalam na. Nang sumakay ito, kinawayan niya ito. Mukha namang safe si Polina dahil medyo mabait ang itsura ng driver. Mara siyang nagpakawala ng hangin sa bibig, saka tumalikod na, ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang may biglang tumawag sa kanya. Napakunot noo siya at hinarap ito. Sa labas nakatayo roon ang isang pamilyar na lalaki. Ilang buwan na rin niya itong hindi nakikita at anong ginagawa nito rito? What are you doing here, Cross? Tanong niya rito. Yeah, it's Cross, her ex-friend. I came here to ask if you're okay. Annie Cross. Claire can't help but laugh. Did he ask her if she okay? Bakit naman siya tatanungin ito? Kung titingnan nga hindi sila masyadong close. Oo, dati nag-uusap sila. Pero ngayon hindi na. Hindi naman siya galit kay Cross.
Wala siyang galit na kinikimkim dito. Pero bakit kailangan itong tanungin siya? Kailangan niya bang mabahala sa pagtatanong nito? Pero mukhang wala namang problema since Cruz is a good person. Marahil inutusan ito ni Juan Miguel. Bumuntong hininga si Claire saka ibinuka ang bibig para sagutin ng lalaki. Yes, ayos lang ako. Bakit mo naman natanong? Wala. Just don't mind me. Nga pala, kailan ka manganganak? Kabuwanan ko na this month. Alin man sa mga araw na ito, bakit mo natanong? Something's not right. Anong gender ng anak mo? Lalaki ba o babae? Hindi na mapigilan ni Claire na mapakunot noo. May mali na hindi niya mawari. Bakit naman nito tinatanong yun? Should she answer him? Tell me, Cruz, why are you asking me such questions? We're not even that close, right? Nothing, Claire. Sige, alis na ako. Tumalikod na ito at sumakay sa sasakyang nakatigil sa likod nito. Napailing na lang si Claire dahil kay Cruz. His word. Ano bang purpose nito para tanungin siya noon? Napakibit balikat si Claire saka bumalik sa nasa loob. Tinungo niya ang kusina para uminom ng tubig. Nang makapasok, nakita niya si Manang Tina at abala sa paggagayat ng mga gulay. Claire, bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ka na sana bumaba. Nako, baka mamaya maaksidente ka pa. Anya nang mapansing pumasok siya. Manang Tina, kaya ko pa naman po, kaya ayos lang sa akin. Naglakad na siya patungo sa rep at kumuha roon ng tubig. Lumapit siya sa may counter, inalapag doon ang hawak na pitsil, saka kumuha ng baso. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan kong iasa ang lahat sa iyo, Manang. Kahit papano, kaya ko pa naman pong kumilos. Ayaw ko pong maabala kayo, lalo na po't may ginagawa kayo din. Wika niya sabay sali ng tubig sa babasaging baso. Kapag kuwan, ay ininom na niya yon. Claire, ano ba ako? Hindi ba't kasambay ako na dapat gawin ang tungkulin ko? Tungkulin kong pagsilbihan kayo, lalo ka na, Claire. Buntis ka at anumang araw, pwede ka na manganak. Kung pwede nga po, wag na kayo magtrabaho dahil matanda na po kayo, Manang Tina. Dapat hindi ka na gumagawa. Claire, binitawan nito ang hawak na kutsilyo kapag kuwan ay lumapit sa kanya. Hanggat kaya ko pang magtrabaho, magpapatuloy ako. Gusto nga ng mami at daddy mo na umuwi na ako sa probinsya para magpahinga na. Susuportahan naman daw nila ako pero hindi pa rin ako pumayag. Gusto kong ipagpatuloy ang nasimulan kong serbisyo sa inyong mag-anak. Sa totoo lang nga kaya ko pa naman magtrabaho, nakangiti nitong sabi sa kanya. Hindi nakaimik si Claire, wala siyang nagawa dahil kagustuhan talaga nito ang patuloy na magtrabaho kahit medyo may edad na ito. May katuwang naman si Manang Tina na isa pang kasambahay pero naka-day off ito. Kaya mag-isa muna itong gumagalaw sa bahay. Baka sa susunod marirealize rin itong oras na para huminto sa pagtatrabaho. Kumibit balikat si Claire at nang akmang magsasalita na, bigla siyang may napansin sa ibabaw ng counter. Sandali niya itong tinitigan at bago niya na-realize kung ano yun. It's a small box.